Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raymond Canonoy at shoutout kay Nan Bobola. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Dahan-daang binuksan ni Aaron ang kamay ng panggalan, pagkatapos ay bahagyang yumuko at kinuha ang amethyst sa lupa. Sa pagkilos ng Aaron, maraming tao ang tumawa sa lugar. Maging ang ilang magagalang na tao ay nagtakip ng bibig at isa-isang nagtawanan. Biglang pumasok ang atmosphere sa sobrang nakakahiyang estado. Anong tinatawa-tawa mo? Anong nakakatawa? Marami siyang pera. Binibigyan niya ang iba ng isang tumpok ng amethyst na walang 10-10 milyon, o hindi bababa sa milyon. Labis na nanlumo si Panggalan sa kapaligirang ito kaya napilitan ang lahat na magpaliwanag. Gayunpaman, habang nagpaliwanag siya, mas lalong tumawa ang mga tao sa paligid niya, hanggang sa naging pulang-pula at nanlumo ang Panggalan. Tumayo si Aaron at dahan-daang tumayo. Pagkatapos ay kinuha niya ang direkta si amethyst sa Panggalan. Totoong nabangga kita, hindi ba natural na magbayad ng gastusin sa pagpapagamot, bulong ni Aaron, ikaw. Panggalan gas is dying. This is not about medical expenses. Sa kasong ito, kahit nadurugan siya ng 100 beses, halos naghihintay siya ng pera upang iligtas ang kanyang buhay, at hindi siya tatanggap kahit 1 sentimo mula sa mga taong ito. Dahil ito ay isang ganap na kahihiyan at pagyurak sa dignidad, sige, ngayong may pera ka na, umalis ka na rito, mahinang sabi ng taong nagbigay ng pera, hindi ba? Gusto mo pa bang manatili sa ating party? Kuya Zhang, hindi ka tama. Niloko sila ng mga tao sa pera nila. Bakit ka nananatili? Iniinsulto mo ba ang sarili mo? Hehe, paano kung sa tingin ng mga tao ay kaya nila? Siya lang. Hik, crush ko siya ng isang kamay. Tawa ako ng tawa Kuya Ma. Isa kang dagok sa pagbabawas ng dimensional. Haha, nakakatuwang mag-north all the way. Buti na lang din. North, bahagyang sumimangot si Aaron at nagtungo sa hilaga. Maaaring hindi pakinggan ng Aaron ang sinabi ng mga taong ito, ngunit matagumpay na napukaw ng huling talata ang interes ni Aaron. Pumunta sa hilaga at magsaya. Sa pag-iisip nito, napangiti talaga si Aaron. Ito ay hindi lamang makakapagtipid ng maraming pisikal na lakas, manirahan sa lugar na ito sa loob ng isang yugto ng panahon, ngunit magkaroon din ng kaunting kasiyahan at makamit ang parehong layunin. Totoo rin ang sinabi mo, magaan ang loob ko. Dahil sa tingin mo ay makakapagbigay ako ng kasiyahan sa iyo, paano kung manatili ako at magsaya para sa iyo? Napangiti ng mahina si Aaron. Ang biglang pagbabago ng ugali ni Aaron ay agad na nagulat sa lahat, ngunit saglit lang iyon, na sinundan ng lagaslas ng tawa, hahaha, sino ngayon mo lang narinig? Anong sabi ng tanga? Ako lang, narinig ang sinabi ng langaw o surot. Nananatili siya. Inilabas ng isang bata ang kanyang tenga at sarkastikong sinabing, mabahong bata, kung ang bait mo, umalis ka na rito. Huwag mong ipagpaliban ang pagtanggap natin dito. Umalis ka. Nagkaroon ng pangungutya at pagbabanta, at ang eksena ay lubhang magulo para sa 1 oras. Tama na, sapat na. Sa oras na ito, biglang gumawa ng ingay si Young Master Yuan. Sa kanyang pag-iyak, biglang tumahimik ang buong eksena, sa harap ni Miss Su, ano bang problema mo? Tapos sinulyapan niya si Aaron at sinabing, hik lang. Importante bang magstay o hindi? Dahil lang sa isang bug, isang hik, hindi siya qualified para sa reception na ito. Some people disdain it, why not? Sa pagkakataong ito, sa likod ng kurtinang butil, isang boses ng babae ang tumunog, Miss, kung mayroon kang sasabihin, ang 2 bata ay nataman ng aking bangkang bulaklak. Lubos na ikinalulungkot ni Miss, dahil ang bata ay handang manatili. Halika rito. Pagkahulog ng mga salita,
Lumabas ang dalawang katulong, nandito na ang katulong. Bigyan mo ako ng upuan. Oo. Nang matapos ang dalawang kasambahay, dali-dali silang nagdala ng dalawang set ng maliliit na mesa at dalawang pumat, ngunit nang kakabit na nila ng kanilang mga upuan, ang mga young master na nakaupo sa tabi niya ay agad na lumayo na may sariling mga lamesa at banig sa kanilang mga bisig sa galit. Sa oras na iyon, ang kanilang posisyon ay ganap na nakahiwalay, at walang sino man ang gustong umupo sa kanila. Walang pakialam si Han Sanchen, habang tumutunog ang kanta, muling tumunog ang mananayaw, at nagsimula na naman ang naudlot na pagtanggap. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Malumanay ang kanta at mabagal ang sayaw. Bagamat ang Aaron at Pangolin ay nakaupo sa isang gilid sa oras na ito, tila sila ay nakasuot ng maliliit na sapatos at nakaupo sa isang sulok dahil sa pagkakabukod. Gayunpaman, ang dalawang kalakal na ito ay hindi binibigyang pansin ng mga ito. Sa pagdating ng masasarap na pagkain at alak, ang Pangolin, na halos hindi komportable, ay tumingin sa lawa ng Aaron para kumain at uminom. Sumakit din sa puso si Pangolin. Sino ba naman ang hindi mauuhaw at magugutom sa buong araw na paglalakbay sa disyerto? Sa pagwawalis ng dalawang kalakal na ito, hindi masasabing hindi magkatugma ang mga katumbas na mag-agarang kanta at sayaw sa isa't isa. Ito ay masasabing isang malaking kahihiyan. Kung titingnan ang dalawang kalakal na ito, isang grupo ng mga bata at mga young masters ang humahamak na umiling-iling, nagpapalaki ng ilan, at direktang nagpapakita ng kanilang pagkasuklam. Ito ay isang magandang lugar para sa mga eleganteng talento. Paano lalabas ang dalawang masamang basura? Hicks talaga ang mga Hicks. Sa pagtatapos ng sayaw, dahan-daang umatras ang mga mang-aawit, at ang kanta sa oras na ito ay pumasok din ng malumanay, mabagal at maganda na parang batis. Medyo payapa, relaxed at komportable ang buong bulwagan, ngayon lang, natutunan ang tula ng alak. Ang Child Yuan ay malinaw na mas mahusay. Susunod, mayroong couplet. May tanong ako sa binibini ko, at magkasalungat ka na bata at young master. Nang bumagsak ang boses, muling gumawa ng mahinang boses ang babae, lumulutang na ulap at mga batang gumagala. Ang paglubog ng araw ay pag-aari ng anak. Madaling ngumiti ang isang bata, mabuti. Naghiyawan ang lahat, hindi matanda ang Castle Peak, ngunit puti ang ulo para sa snow. Walang alon ang berdeng tubig. Itinabi nito ang mukha para sa hangin. Good. May isa pang tunog ng pagpalakpak. Nagsimulang magsulat muli ang babae ng isang tanong, at ang lahat ng bata ay sunod-sunod na tumugon. Ilang sandali, doon panay ang tunog ng tinte sa buong bulwagan. May pakiramdam ka bang bumisita sa ganoong klaseng ospital? Ungol ni Pangolin habang sinasaksak nito ang bibig ng katutubong manok. Ikaw, napakaraming bagay ang hindi makakapigil sa iyong bibig. Aaron shook kanyang ulo at ubili, ito ay hindi masyadong mabuti. May mga makakain, alak na maiinom, musikang pakinggan, at paminsan-minsan ay nakikinig sa mga taong nagbabasa ng tula. Sa ibaba, tama, talagang kahanga-hanga. Pagkasabi nun, parang napakawisam ng idea niya. Hindi niya maiwasang magnakaw ng musika, kung hindi, hindi siya uupo sa lawa kasama akong kumakain at umiinom na parang tanga. Ngumiti si Aaron at uminom ng isang baso ng alak. Sa oras na ito, ang antithesis sa bulwagan ay nagbago din mula sa isang simpleng paksa sa simula hanggang sa isang quatrain sa lahat ng paraan. Ang buwan ay kabilugan, ang buwan ay maikli, ang buwan ay kabilugan, bawat taon, tuwing gabi, at ang araw ay makikita sa pagtatapos ng gabi. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, isang grupo ng mga literati ay nagkatinginan saglit at hindi alam kung paano sasagutin. Ilang segundo pa lang ay matagal na itong nagpigil sa maraming tao. Ngayon, ang hirap makaalis sa pares, pinagpapawisan na ang maraming tao ngayon lang, napakahirap nitong pangungusap, hinawakan ng Pangolin ang kanyang baba at nakasimangot. Tumango si Aaron, pero ang hirap talaga, hindi ka naman pwedeng lumabas diba? Tiningnan ni Pangolin ang itsura ni Aaron at sinabing, kaya sabi ko, kaya mo akong pigilan ng buong lakas, pero pagdating kay Wen, hey, ikaw at ako ay kalahating timbang. Ang pagkain ng napakaraming manok ay kaya ka-confident. Ngumiti ng mahina si Aaron, shit, wag kang magkunwaring napipilitan. Itong pares lang. Tama ka bang lumabas? Cut, you and me, yan ang
Pinagtatawanan ng uwak sa baboy na itim, parang hindi naman. Naiinis na ungol ng panggalan. Ngumiti si Aaron at kinumpirma na walang tao sa paligid. Bahagya niyang nilagay ang chopsticks niya, wag mong sabihing nataman kita. Makinig. Ang mga bulaklak ay namumukadkad at nalalagas. Ang mga bulaklak ay nalalagas at namumukadkad, tag-araw, taglagas at malamig, at ang tagsibol ay nagsisimula pagkatapos ng matinding taglamig. Ang buwan ay puno, ang mga bulaklak ay namumukadkad. Panggalan, ang dalawang kalakal na ito, nabali ang kanilang mga daliri at nagbibilang habang binibigkas ang mga salita. Pagkaraan ng mahabang panahon, tumangala siya ng masama at tumingin sa Aaron, na parabang nakakita ng multo. Shit, Aaron, you fucking, the couplets were neat and perfect. Maaari lamang silang ilarawan sa isang salita, ganap. Storytelling channel sa YouTube. Hindi alam ni Aaron na bagamat natukoy niya na walang tao sa paligid, at bagamat napagpasyahan niyang magiging mapayapa ang kantahan at sayawan sa paligid, gamaan ang loob niya at matapang na makipag-chat sa panggalan ng pribado. Pero hindi niya lang alam na pagkatapos ng bid curtain ay inilagay na ng babaeng nakaputi sa tenga niya ang sinabi nito. Bahagya siyang kumaway at tumigil. Dahan-daang ibinaba ng babaeng nakaberde ang kanyang katabi, nakinig sa kanyang bulong at tumango, "Mga Ginoo, may utos ako na baguhin ang tanong." Change the question. Pagkalabas nitong word na to, nagulat ang lahat, pero maya-maya, may biglang umikot na utak, "Oh, bakit kailangan mong baguhin ang tanong?" Sa sobrang lapit ko naalala ko ang sagot. Ako din. Hindi nito dapat baguhin ang tanong. Hindi ko alam kung aling maliit na, matalino, ang nakahanap ng dahilan para sa kanyang sarili. Sumunod ay dinilaan ng isang grupo ng mga tao ang kanilang mga lumang mukha at masiglang nagsabing, sinabi ng dalaga na hindi kasiya siya ang kanyang naunang pangungusap, kaya sana ay baguhin ko ang tanong. After the bid curtain, the voice sounded gently again, "There are really some problems with this question, kung hindi sana ngayon ko lang nasagot." Walang hiyang bulong ng isang lalaki. Pagkasabi pa lang niya ay tumango na ang iba at sunod-sunod na tumugon. Sa loob ng bid curtain, hindi napigilan ng babaeng naka-green na umiling. Sa halip, tumango ang babaeng nakaputi sa kanya, makinig sa ulan, mabuhay sa ulan, tumira sa gusali ng ulan, at makinig sa ulan, patak ng tunog, makinig, makinig, makinig. Kung matigas ka, pupulutin mo. Ibinalot ni Panggalan ang isang paa ng manok at walang ingat na sinabi. Ngumiti si Aaron, panoorin ang pagtaas ng tubig. Pagdating ng tubig, pumunta sa pavilion ng tubig upang panoorin ang pagtaas ng tubig. Ang mga alon ay lumalakas. Manood, manood, manood. Kumunot ang noo ni Panggalan at kakaibang tumingin sa Aaron. Shit, you can. Mahaba ang busog, nakabukas ang mamamana, at nababaril ang palaso. Kahoy na plum, karpintero ang kahoy na li ay umuukit ng busog. Mahirap buksan ang busog. Muling nagbubukas ang sandata ng bulaklak, kasama ang 37 taon. Sinaunang at bihirang dobleng pagdiriwang, na may isa pang tagsibol at taglagas. Kiyu, taglagas ka pa rin. Ngayon gusto mo talagang ma-autumn ang iyong ina. Malungkot na sabi ni Panggalan, pagkatapos ay tumayo, hinawakan ang kanyang maliit na mesa at marahang lumayo. Pagtingin sa mga mata ng mga paninda, nakita ni Aaron na nilalamig siya. Sa pagkakataong ito, dahan-daang dumating ang dalawang waitress na may ngiti sa kanilang mga mata, mukha, at isang grupo ng mga bata at young masters na pinangalanan na at magiging tanga na dahan-daang tumingin sa mga mata ng waitress. Child, hiniling ng dalaga na magpadala ng gatas ng anak para sa muntikman, ito ay gawa mismo ng dalaga. Ang mga ordinaryong tao ay hindi kwalipikadong makatikim nito. Natapos ang dalawang maid, ngumiti ng marahan sa Aaron at gustong magbuhos ng alak. Sa pagkakataong ito, isang grupo ng mga young masters ang agad na nagprito ng kaldero. Ang pult ng anak na babae ni Sue ay isang bihirang kayamanan. Kahit natingnan ito ng mga ordinaryong tao, imposibleng matikman ito. Pero ngayon, ibinuhos ng pamilya ni Miss Sue itong napakasarap na alak dito. This hick, stop it. Galit na sigaw ng isang bata. Pagkatapos ay sumugod siya ng ilang hakbang at sinabi sa galit na boses ng dalawang dalaga, "Baliw ka ba? Bigyan ang iyong anak na babae ng pulp sa basurang ito."
Sumunod ang isa pa at galit na sinabi, anong mga kwalifikasyon mayroon si Hicks para uminom ng gatas ng anak na babae? Natatakot ako na hindi nila alam kung ano ang pakiramdam ng pag-inom nito sa kanilang bibig. Nakakatawa, kailangan bang matuto si Hicks sa iba para uminom ng masarap na alak? Sapat na sa kanya ang mga inuming ito. Sumugod ang isa pang lalaki kasama ang ilang bata. Isang grupo ng mga tao ang nagalit at gustong lumunin ng buhay ang Aaron. Bagamat hindi nagmamadali si Mr. Yuan, ang kanyang mga mata na nakatingin sa Aaron ay puno ng malisya, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Halatang mahirap magalit. Tungkol naman sa Aaron, sa oras na ito, nasulyapan niya ang isang grupo ng galit na mga tao sa paligid niya, at pagkatapos ay biglang ngumiti sa katahimikan. Oo, si Hicks ay natural na hindi makakainom o makakatikim ng kahit ano, bagay. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, medyo napanatag ang loob ng isang grupo ng mga bata. At least, alam ng bata ang mabuti o masama. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong ito, biglang inilagay ni Aaron ang tasa sa mesa, pero gusto kong makita ka hindi ko ito maiinom, ngunit kailangan kong magmukhang isang asong sinayang na dala ng isang hik. Ibuhos Storytelling Channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!